Alam mo ba na ang 80% ng karagatan sa buong mundo ay hindi pa rin natutuklasan hanggang ngayon? Yes po mga ma'am at sir, tama po kayo sa inyong narinig. Anyways, kapag naririnig natin ang salitang dagat or karagatan, ay madalas nating naiisip ay beach, mga isda, bangka, or mga barko. Pero ang hindi alam ng karamihan, halos buong mundo ay binubuo lamang ng tubig at 80% nito ay hindi pa rin naaabot o nakikita ng tao. So kung ikukumpara natin, mas marami pang reports, study and research ang nagawa nating mga tao tungkol sa kalawakan kaysa sa sariling kailaliman ng ating planeta. Mas kilala pa nga natin ang buwan kaysa sa dagat. Dahil kung susuriin, mas marami pang ngang misyon ang tao papunta sa buwan at Mars kaysa sa kailaliman ng karagatan. Sa katunayan, hanggang sa ngayon, ang ocean floor ay hindi pa rin ganap na nagagawan ng mapa. So saan nga ba matatagpuan ang pinakamalalim na parte ng karagatan? Ang pinakamalalim na parte ng karagatan ay matatagpuan sa kanlurang Pasipiko malapit sa Northwest Guam. Ito ay tinatawag na Challenger Deep or Mariana Trench na umaabot ng halos 11 kilometro o mahigit 36,000 talampakan. Kung ikukumpara, kayang lamunin ng Mariana Trench ang Mauna Kea na may kabuuang taas na humigit kumulang na 10.2 kilometers mula sa nakalubog na bahagi sa ilalim ng dagat hanggang sa tuktok nito. Anyways, para sa kaalaman ng marami, ang Mauna Kea ang pinakamataas na bundok sa buong mundo kung susukatin mula base hanggang tuktok. Samantalang ang Mount Everest naman ang pinakamataas mula sa sea level, kaya mas kilala ang Mount Everest bilang pinakamataas na bundok sa ibabaw ng dagat. Sumakatuwid halos imposible para sa ating mga tao na makarating sa pinakakailaliman ng karagatan. Dahil, una, sobrang lakas ng pressure sa ilalim. Pangalawa, sobrang dilim at sobrang lamig na sa bahaging ito ng karagatan. Sa ngayon, hindi pa ganap na napupuntahan ang pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Kaya hanggang sa ngayon, marami pa rin kakaibang mga hayop ang natutuklasan ng mga sayantipiko. Isipin mo, may anglerfish na may sariling ilaw sa ulo, giant squid na umaabot ng 12 hanggang 13 metro ang haba, na dati ay iniisip lamang bilang alamat, pero napatunayang totoo pala. Ngayon, ano-ano naman ang mga panganib at posibilidad na maaaring kaharapin sa kailaliman ng karagatan? May mga siyentipiko na naniniwala na posibleng may mga bagong uri ng gamot na pwedeng matuklasan dito or bagong source ng enerhiya na makakapagpalago sa teknolohiya na pwedeng manggaling sa kailaliman ng dagat. Pero may mga kaakibat itong mga panganib dahil una, hindi natin alam kung anong klaseng mga nilalang pa ang narito. At pangalawa, wala din tayong alam sa klase ng kalamidad or phenomena na meron pa sa pinakailalim ng karagatan. Anyway, sa mga napag-usapan natin ngayong araw, isang bagay lang ang malinaw, ang dagat ay hindi lang basta tubig. Ito ay isang lugar na maraming nakatagong lihim at hiwaga na sa ngayon ay nananatili pa ring palaisipan sa ating mga tao. At dito na po matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.